Isang mabuting mentor at hinahangaan ng kanyang mga estudyante, isang prangka, seryoso na may maaawain na personalidad. Ganyan kung ilalarawan si Kento Nanami. Bukod dyan, si Nanami ay ang karakter na nagbigay sa atin ng masasaya at maangas na eksena sa series, lalo na dito. Pero sino nga ba si Kento Nanami? Ano nga ba ang kanyang background history? Well, sa videong to ay aalamin natin ang lahat tungkol sa buhay ni Kento Nanami. Kung anong klaseng sorcerer nga ba siya, bakit minsan na sana siya noong tumigil sa pagiging Jujutsu sorcerer, at ang marami pang impormasyon sa buhay ni Nanami ang ating aalamin ngayon. But before we begin, this is Mr. Namigen at gusto ko lang pong ipaalam na ang videong to ay naglalaman po ng minor spoilers. And with that being said, simulan na natin. Year 2006, si Kento Nanami ay nag-aaral bilang isang first year student sa Jujutsu Tech, at kasama niya rito sa panahong to ang kanyang partner at kaklase na si Yu Haibara. Sa mga taon din na to ay pinapadala si Nanami at Haibara sa mga misyon bilang backup personnel ni Gojo at Geto. Most of the time ay kalmado rin si Nanami, subalit napaka-prangka naman sa kanyang nararamdaman. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkakaroon ng seryosong personalidad, ikabaliktaran naman ang personalidad ng kanyang kaibigan na si Yu Haibara na may masayahin at napaka-optimistic na pag-uugali. Katunayan nga, kahit nga sa mga sitwasyon na ikinakainis na sana ni Nanami, si Haibara ay nagpapakita pa rin ng kalmado at masayahing ugali. Kaya naman si Haibara lang ang nag-iisang malapit na kaibigan ni Nanami na ang kanilang pagkakaibigan ay mahalin tulad sa pagkakaibigan na meron sina Gojo at Geto. Madalas ay napapasama rin sina Nanami at Haibara kina Gojo at Geto at ni Shoko. Subalit sa kabila ng masasayang mga araw na to ni Nanami, ang lahat ng yan ay nagsimulang nagbago nung pumalpak ang misyon nila Gojo at Geto na iligtas ang Star Plasma Vessel na si Riko Amanai. Kasi pagkalipas ng isang taon, year 2007, ang taon na kung saan ay naguguluhan na si Geto sa kanyang nararamdaman sa mga non-sorcerers, ay dito nabigyan si Nanami ng misyon na nagresulta sa pagsakripisyo ni Haibara sa kanyang buhay. Dahil dito, sa pagbalik ni Nanami sa Jujutsu Tech ay ang bumungad sa harapan ni Geto ay ang bangkay ni Haibara. Nakalahati na lang ng katawan nito ang naibalik. Ang pagkamatay ni Haibara, mga kaibigan, ay nagdulot ng matinding lungkot at galit kay Nanami. Sinisisi niya rito ang kanilang pagiging Jujutsu sorcerer, kasi sa pagiging Jujutsu sorcerer ay dapat ay handa silang isakripisyo ang kanilang sariling buhay para sa kanilang kasamahan. At ang pag-uugali na yan ng mga Jujutsu sorcerer ay isa sa mga kinamumuhian ni Nanami. Kaya naman nung nangyari ang pagrebelde ni Geto, ay para sa kanya ay hindi niya raw masisisi si Geto kung bakit niya yon ginawa. Pagkalipas ng ilang mga taon matapos ang pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan, ay nung gumraduate na si Nanami sa Jujutsu Tech, ay dito na inabandonan ni Nanami ang pagiging isang Jujutsu sorcerer. Pilit niyang tinakasan ang mapapait na resulta sa pagiging isang Jujutsu sorcerer, kaya matapos makaalis sa Jujutsu Tech ay nagkaroon siya ng corporate job. At dito niya iginugol ang kanyang 4 na taon sa isang kumpanya na sinasabi niyang pera lang ang hinahabol. 4 na taon din si Nanaming nag-iisip lamang ng pera. Ginagawa ito ni Nanami dahil ayon sa kanya ay balak niyang bumawi at mabuhay ng mapayapa sa pagtungtong niya ng mga 30 years old. During din sa years na to ay dito niya nakilala ang isang babaeng nagtatrabaho sa isang bakery, in which ay ang babaeng to ay mabait naman pagdating sa kanya at madalas ay nakikipag-usap sa kanya sa tuwing bumibili siya. Subalit hindi alam ng babae na may curse spirit pala na palaging nakatambay sa kanyang balikat. Isang bagay na si Nanami lang ang nakakaalam. Kaya isang araw nung nagsawa na si Nanami sa kanyang paulit-ulit na rutina, ay binahagi niya sa babae na ang kanyang trabaho raw ay nagbibigay daw sa kanya ng malaking sweldo, subalit kung mamamatay raw siya ay sigurado siyang wala raw magbibigay sa kanya ng pakialam sa kanyang tinatrabahuan na kumpanya. Kaya naman sa araw na ito ay nagpasya si Nanami na tulungan ng babae sa pamamagitan ng pag-exercise sa curse spirit. Kaya nung napansin ng babae na nawala ang bigat na nararamdaman sa kanyang balikat sa tulong ni Nanami, ay dito siya nagpasalamat ng gusto kay Nanami. Na nung narinig ni Nanami ang pasasalamat ng babae ay dito niya na-realize na mas mabuti pa pala ang pagiging Jujutsu sorcerer kaysa sa magtrabaho sa isang corporate. Sa kadahilanan na mas nakakatanggap pa siya ng mga pasasalamat sa pagiging isang Jujutsu sorcerer. Kaya sa walang pag-aalinlangan, kahit na kinamumuhian niya rin ang pagiging Jujutsu sorcerer, ay dito na niya tinawagan si Gojo at sinabihan ito na babalik na raw siya sa Jujutsu Tech, na isang bagay na ikinatuwa naman ni Gojo. Pagkalipas ng ilang mga taon, December 24, 2017, ay dito nangyari ang 100 Demons Parade ni Suguru Geto, in which ay dito nakapatay si Nanami ng maraming curse spirit at nakapag-release ng 4 consecutive Black Flash. Isang record na si Nanami lang ang una nakapag-pull off. At few months later, ay dito na ipinagkaloob ni Gojo kay Nanami ang pagme-mentor at pagtitrain sa kanyang estudyante na si Yuji Itadori. Isang estudyante na may magkaparehong personalidad ng kanyang matalik na kaibigan noon na si Yu Haibara. At sa simula ay ang inaakala ni Yuji ay hindi talaga
talaga sila magkakasundo since na magkaiba o opposite talaga sila ng personalidad. Subalit pagkalipas ng ilang mga araw at buwan, mula nung nagsipagtulungan sila sa pagtalo kay Mahito ay dito na naging malapit sa isa't isa ang dalawa. Sa katunayan nga ay si Yuji lang ang tumatawag kay Nanami sa nickname na Nanamin. Months later, October 31st, 2018 sa Shibuya ay dito binigyan ang lahat ng mga sorcerers ng isang misyon na puntahan ang lugar na nilagyan ng curtain ng mga hindi pa matukoy ng mga individual. At sa gabing ito ay dito nagsimulang pumanig ang panahon sa mga masasama. Dahil matapos maisil si Gojo ay dito na nagkaroon ng maraming patayan at hindi lang sa mga civilian pati na sa mga nagtatrabaho sa Jujutsu Tech. Dahilan na nangyari nga ang bagay na ikinagalit ng husto ni Nanami nung nakita niya na karamihan sa mga Jujutsu Tech assistant ay pinagpapatay at mas lalo siyang nagalit nung nakita niya na nakahandusay si Kiyotaka Ichichi na nag-trigger sa kanyang memories noon kay Yu Haibara. Kaya nung nakita niya ang may pakana nito na si Haruta, napansamantala lang naman niyang ginawang punching bag, ay nagdesisyon si Nanami na pumunta sa ilalim ng Shibuya train station upang i-retrieve si Gojo. Na sa kanyang pagbaba ay nagkita naman sila ni Namaki at Nobito. Sa mga oras na ito ay hindi na isang matatawag na mahinang kalaban ang humarap sa kanila dahil isang special grade curse spirit na may pangalang Dagon ang nag-trap sa kanila sa isang domain expansion na kung saan ay dito sila napuruhan until nung nakapasok si Megumin sa loob ng domain ni Dagon upang i-rescue sila. Subalit nung nakagawa na sana si Megumin ng lagusan papalabas sa domain expansion ni Dagon ay sa hindi nila inaasahan ay biglang pumasok si Toji at pinaslang ang curse spirit ng walang kahirap-hirap dahilan na nawala ang domain expansion nito. Sa pagkakataong yan ay nagtataka si Nanami kung kakampi ba nila ang taong pumasok sa domain ni Dagon. Ngunit nung nagulat na lamang sila nang dinala ni Toji si Megumin sa labas ay bigla namang dumating si Jogo at sinunog si Nanami, Maki at si Nobito Zenin. At tapos sa pangyayaring yan ay mga ilang minuto ang lumipas nung nag-take over na si Sukuna kay Yuji ay dito naman naglaban si Sukuna at Jogo na nagresulta sa pagkamatay ni Jogo. Kasabay niyan ay nangyari naman ang pagsasama ni Megumi kay Mahuraga na pinaslang naman ni Sukuna gamit ang pag-activate nito ng domain expansion at fire arrow. At patapos ang pagwawala ni Sukuna nung pinatake over na niya si Yuji sa kanyang katawan ay sa isang lugar naman sa Shibuya ay may kita si Nanami na sunog na ang kalahating katawan at nasa bingit na ng kamatayan. Subalit nakatayo pa rin dito si Nanami at nakapatay pa na napakaraming transfigured humans. Sa mga oras na ito ay pagod na si Nanami. Sinabi niya na balak niya na lang sanang pumunta sa Kuantan, Malaysia at magtayo ng bahay sa may dagat at magbasa ng mga libro na kanyang nabili noon na di niya pa nababasa. Subalit habang pagod na pagod ay dito ay nagpatuloy pa rin si Nanami sa paglalakad nang sa hindi niya inaasahan ay may pumikil sa kanya. At yan ay walang iba kundi si Mahito ang nakaharap noon ni Nanami na isang curse spirit na may napakalaking potensyal among the disaster curse spirits. Kaya na may walang nagawa si Nanami dito at nanatili na lamang na nakatayo. At nagsimula siyang magtanong sa kanyang sarili sa kung ano ba raw pala ang kanyang gusto. Dahil tumakas at tumakbo raw siya papalayo pero bumalik pa rin sa kadahilanang mas nakikita niya pang medyong may kabuluhan raw pala ang pagiging isang Jujutsu sorcerer. At ilang segundo ang lumipas mga kaibigan ay dito na nga nagpakita ang kanyang matalik na kaibigan na si Yu Haibara na tumuturo. At sa paglingon ni Nanami ay dito niya nakita si Yuji Itadori na kakarating pa lang mula sa naganap na massacre ni Sukuna sa mga tao sa Shibuya. Kaya na may dito na binitawan ni Nanami ang kanyang huling salita kay Yuji na wikang mula dito ay ikaw na ang bahala. At dito na tuluyang na maalam si Nanami mga kaibigan nang pinasabog na ni Mahito ang kalahating katawan nito. Pagkalipas ng mahigit 2 buwan sa isang mundo sa kabilang buhay ay matapos mapatay ni Sukuna si Gojo ay dito nakausap ni Gojo si Nanami at tinanong ito kung kumusta raw ang kanyang mga huling sandali. Nasagot naman ni Nanami na noon nung tinanong niya raw si Meimei sa maaaring maibibigay nito ng suggestion sa balak nitong lugar na pupuntahan. Ay ang sagot ni Meimei na kung gusto raw ni Nanaming maging isang bagong bersyon ng kanyang sarili ay kailangan daw ni Nanaming pumunta pahilaga. Samantalang kung gusto raw nitong manatili sa kanyang dating siya ay dapat daw nitong pumunta patimog. Nasa choices na ito ay ang pinili ni Nanami ay ang patimog. Isang desisyon na kanyang pinili nang walang pag-aalinlangan. Naisinugal niya ang kanyang mga natitirang panahon sa hinaharap. At ang kanyang desisyon na yan ay hindi niya pinagsisisihan. Nasa kabila ng kanyang mapapait na karanasan sa pagiging isang Jujutsu sorcerer ay dito naman siya nakahanap ng mga kaibigan, mga estudyante, at mga taong nagpapasalamat talaga sa kanya. May mga araw na malungkot pero may mga araw din na masaya. Sinabi rin ni Nanami na hindi na raw masama ang kanyang mga huling sandali noon dahil dumating daw si Yu Haibara. Kaya na may dito sa kabilang buhay ay masaya na si Nanami kasama sina Haibara at sina Gojo na kahit hindi man natuloy ang kanyang pangarap na mamuhay na mapayapa ay nag-iwan naman siya ng inspirasyon sa kanyang mga estudyante. At yan mga kaibigan ang buong kwento ni Kento Nanami. At kung gusto niyo namang malaman kung gaano kalakas si
Kento Nanami at ang lahat tungkol sa kanyang curse technique at abilities na meron siya ay nagawan na po natin yan ng video. Feel free to check it out. Iiwan ko na lang po ang link ng video dyan sa comment section. Kaya naman kung nagustuhan nyo naman ng video, can get a like, comment, follow, subscribe na rin for more videos like this. Maraming salamat and see you guys again on my next video. あとは頼み